Samantala pinuntahan ng Frankie family sila Sanji at nalamang nagpakabayani ang kanilang big bro. Nakita ng ibang kawatan na malapit na sila sa Enies lobby at sila ay natuwa. Tapos naabutan na ng Straw Hat ang Giant Yagara, kaya masaya sila Sanji nang makita ang mga tropa. Pero nagtaka ang ating bida nang makita si Sniper King na hindi alam na ito ay si Usopp. Habang ang lahat ay gigil na makabawi sa mga CP9. Samantal nagmeeting ang mga ibang miyembro ng CP9 at nagagalit si Ispandam dahil overkill ang ginawa ng mga ito sa kanilang misyon. Humingi ng tawad si Kumadori dahil siya raw ang may kagagawan at handa nitong pagbayaran ng buhay ang pagkakamali. Pero pinigilan siya ni Jabra at kinwento na nabuking ang kanilang plano na pag-assassinate kaya damay-damay na raw. Pero hindi makapagpigil si Chapapa kaya umamin na dahil sa lakas ng boses niya, kaya sila nabuking. Kung gaano kaseryoso ang grupo nila Lucci, ay parang kabaliktaran naman ang grupong ito kasama si Ispandam. Samantala sila Luffy at Chopper ay manghang-mangha sa superhero na si Sniper King. Habang ang iba ay alam na ito ay si Usopp na nagmaskara lang. Tinawag ni Sanji ang lahat at sinabi na tinatakot ng CP9 si Robin na gagamit ng Buster Call. Kaya baka kahit mailigtas si Robin ay magmatigas pa rin ito. Pero sabi lang ni Luffy na hindi na mahalaga yon dahil ang mahalaga ay manatiling buhay ang archaeologist. Tapos tinawag sila ni Polly para ipakita ang ginawang layout ng Enies Lobby. Sabi nito na ang gusali si likod ay ang Gate of Justice kaya dapat bago maidala ron si Robin ay mailigtas na nila ito. Dahil paglampas sa Gate of Justice ay haharapin nila ang Marine Headquarters o ang Impel Down. Tapos naglahad ng strategy si Polly na sila muna ang mauna para harapin ang mga kalaban. Tapos sila ang magbibigay daan sa Straw Hat na sinang-ayunan ni Luffy. Nang sinabi ni Grandma Kokuro na malapit na sila at nakita nila ang dambuhalang Gate of Justice. Nalingat lang sila ng unti nang mapansin ni Chopper na nawawala si Luffy. Hindi pala sumunod si Straw Boy sa pinag-usapan at nauna na nagpatalsik sa Enies Lobby. Kaya na-upset ang lahat sa kanilang captain. Samantala patuloy si Luffy sa kanyang pagsa-sightseeing kaya nakita ito ng mga Marines at pinagbabaril. Tapos ni-report nila ito kay Ispandam. Hinarap ng mga Marines si Luffy nang malaman nila na ito ay si Straw Hat na isa-isa na silang ginugulpi. Dumating ang Giant Yagara sa main gate at ni-report nila ito kay Ispandam at humingi sila ng backup. Samantala narinig ni Robin ang kaguluhan pero sabi ni Lucci na huli na ang lahat para umatras kaya nagpatuloy na sila sa paglakad. Habang si Luffy naman ay nakikiusap sa mga Marine na papasukin siya ng mga ito. Hindi pumayag ang mga Marine at sinugod si Straw Boy pero ginamit ni Luffy na pangdepensa ang isang Marine at hindi siniseryoso ang mga kalaban. Tapos kanyang inisa isang patumbahin ang mga Marino gamit ang kanyang human robot. Saka kumawala ito nang inatake siya sa likod at kanyang pinag-umpog ang kalaban tapos inatake ang mga Marines. Isa-isa niyang binugbog ang mga ito hanggang sa umakyat ito sa gate para tumakas. At sinabing nagmamadali siya kaya tumalon ito paakyat ng gusali. Nagagalit si Ispandam dahil putol-putol ang mga report sa kanya, kaya ang naintindihan niya ay may isang intruder. Samantala habang tinatawagan ni Ispandam ang main gate ay nakikipaglaban na ang Frankie family rito kasama ang mga shipwright. Tapos binuksan ng squarehead na babae ang main gate at sama-sama nila itong tinulak para mabuksan. Nakapasok na sila sa unang gate pero hindi nila alam na meron silang haharapin na matinding gwardya at ito ang mga giants from Elbaf. Nagpakita ang mga ito sa kanila kaya naging tagilid ang laban. Pero hindi sumuko ang Frankie family at inatake ang mga giants. Subalit mabilis silang tinalo ng mga kalaban at bumulagta sila. Samantala paparating na rin ang grupo ng Straw Hat habang ang captain nila ay pinalilibutan ng mga Marines. Pinapaalis sila ng mga giants at sinabing hindi sila papapasukin sa second gate. Pero hindi sila pumayag at sumugod pa rin kaya paghampas ng mga giant ng kanilang armas ay nagtalsikan na naman sila. Subalit hindi sila tumigil dahil kailangan nilang mabuksan ang gate bago dumating ang Rocketman. Patuloy pa rin silang pinipigilan ng giants kaya tumitilapon sila. Dumating naman ang dalawang Giant Yagara at inatake ang isang higante. Pero wala itong talab sa giant kaya tumulong na rin ang mga shipwright sa paglaban sa mga bantay. Sumugod ang Squarehead Twins at hiniwa ang sapatos ng higante kaya ito nadulas. At habang pabagsak ito ay tinali ni Puli ito sa buhok at pinwersang bumagsak. Sabay pinaputukan ito ng kanyon sa face kaya tuluyang bumagsak ang isang bantay. Habang ang isang giant ay hinarap ng mga Yagara. Pinako ni Textail at Lulu ang buhok at face ng higante sa pader na parang picture frame. Kaya natuwa ang alyansa at pinrovoke pa ang isang bantay. Nainis ang isang giant at pinalo ang kawatan pero nakailag ito kaya sa face ng kasamahang higante tumama ang pamalo at nabasag ang muka nito. Nagdiwang ang alyansa at pinagdiskitahan naman ang isa pang bantay na nakatayo. Samantala naguguluhan ang hambog na chief nang sinabi sa kanya na 400 ang bilang kaya pinarecount nito muli. Habang pinagbubugbog ni Luffy ang mga Marines na humarang sa kanya. Sa nasabi kay Ispandam ang bilang ng mga injured na mga Marines. Nang tinamaan ang Men in Black at ang nasabi niya ay 5 na inakalang 5 lang ang injured na Marino ni Ispandam. Samantala dumating na sila Lucci at nag-report sa hambog na chief. Masaya naman silang isa-isang winelcome ni Ispandam. Nag-angasan naman si Jabra at Lucci kaya umawat si Kaku at ang weirdong long hair. Umatake si Chapapa at pinagsisipa ito ng mga bagong dating. Ito pala ay sinusukat lang ang lakas nila Lucci. Pinaliwanag ni Chapapa ang lakas kung ikukumpara sa isang normal na marine. Si Khalifa ay 630, si Bluno ay 820, si Lucci ay umabot ng 4,000, kaya nagulat si Jabra.
Tapos binigyan ni Chapapa ng rank ang CP9 at si Kaku ay umabot ng 2,200. Kaya hindi ito matanggap ni Jabra dahil pangatlo lang siya. Pero ayaw niyang magpatalo kay Kaku dahil raw pisikal na lakas lang yon at meron siyang Devil Fruit ability. Wala naman pakialam si Kaku rito na sinuportahan pa ni Lucci kaya mas nainis ito. Tapos nag-transform ang dalawa sa kanilang Zohan form. Nagtaka si Kaku kung bakit mainitin ang ulo ni Jabra at kwento ni Chapapa na nabasted raw ito ng chicks na kinagalit ng Askal dahil marites si Chapapa. Pinagalitan sila ng hambog na chief dahil nag-aaway-away sa power level. Pero sagot ni Chapapa si Ispandam daw ang nasa level 9 na mas mahina pa sa gwardya. Sabi ni Ispandam na hindi niya kailangan maging malakas dahil nariyan sila para protektahan siya. Dahil sa successful mission nila, kaya bibigyan sila ng reward ng hambog na chief ng mga Devil Fruit. Samantala pinapasok na ng Men in Black ang mga bihag para harapin si Ispandam. Nang makita ni Ispandam si Frankie ay kanya itong nilapitan at pinagtawanan ang pagpapa-execute kay Tom. Kaya nagalit si Frankie at kinagat ang hambog na chief para makabawi-bawi man lang. Gumawa naman ng madramang aksyon si Kumadori at pinigilan si Frankie, kaya pati si Ispandam ay nadamay at tumalsik. Samantala patuloy si Lupi sa panggugulpi sa mga Marines. Maraming bilang na ng mga Marines ang kanyang napataob. Kaya muling nang report ang Marino sa hambog na chief pero nakahang ang transponded snail, kaya hindi makontak. Habang winasak ni Lupi ang gusali dahil napapaligiran siya ng maraming kalaban. Para madaganan ng bato ang mga humaharang. Tapos ginamit ang gambang gatling at sinutok ang pader para lumikha ng tipak ng bato na tumama sa mga Marine. Dahil hirap na silang pigilan si Strawboy, kaya tutulong na raw ang Chief Justice na 3 ang ulo. Samantala hindi pa rin makapasok sa second gate ang alyansa dahil sa giant na humahadlang. Pero sabi ng Squarehead Twins na nabuksan na nila ang gate at kailangan na lang itulak. Kaya nagtakbuhan sila rito at si Puli ang pumigil sa higante at ginapos ang buong katawan nito. Tapos kanila itong pinaikot na parang turumpo. Kaya sinamantala nila ang pagkakataon at tinulak ang second gate hanggang sa nagawa na nilang makapasok rito. Samantala parating na ang Rocketman na nasa full speed. Habang si Yokozuna at Zoro ay nasa harap at may pinaplano. Pinag-utos ni Zoro na pabilisin pa ang takbo ng Rocketman na pinagtakahan ng Straw Hat. Sabi ni Zoro na sinarado ang main gate at babangga sila rito. Pero sabi ni Zoro na may plano siya na kinatuwa ng Straw Hat. Tapos pinag-utos ng Swordsman sa palaka na itulak ang bakod. Paglapit nila sa bakod ay ginawa ito ni Yokozuna. Kaya naging rampa ang bakod at lumipad ang Rocketman. Nataranta ang lahat kaya tinanong nila kung paano sila maglalanding. Sagot ni Zoro na magpapahulog sila kaya nadismaya ang lahat. Samantala nagawa na ng alyansa na talunin ang mga bantay at naghanda ng umabante. Nang biglang may sumaksak kay Puli na isang mangangaso. Dumating na ang mga mangangaso ng Enies Lobby. Tapos bumangon ang higaante at saktong palanding na ang Rocketman. Bumangga ito sa likod ng giant at nakapaglanding sila ng ligtas. Tinignan ng mga Marines ang laman ng Rocketman, pero agad na nagpasiklab ang Straw Hat at ginulpi ang mga ito. Samantala nagpaulan ang ating bida ng suntok sa mga kalaban. Hanggang sa makorner ito ng mga Marines at pinaputukan ng kanyon. Kaya bumagsak ang lupa na kinakatayuan ng ating bida. Nakita nilang nakakapit si Lupi kaya pinagtulungan nilang tapakan ang kamay nito. Pero malikot ang ating bida at hindi nila matsyempuhan. Kaya umuga ang lupa at nahulog ang mga Marines. Sinamantala ni Lupi ang pagkakataon at ginawang step ang face ng mga kalaban. Kaya naiwan niya ang mga Marines na nakasabit sa bangin. Samantala nakita ng mga Marines sila Usopp at Chopper. Kaya pinaputukan nila ang mga ito at nadamay ang Rocketman kaya nagpagulong-gulong sila Usopp. Tapos nakita ng mga Marines ang maglola na inakalang kinidnap ng mga Straw Hat. Habang si Nami ay nagbuo ng Thundercloud at nagbagsak ng malupit na atake sa mga Marino. Kaya nakuryente ang lahat ng nasa paligid. Tapos sinapok nito si Usopp dahil hindi niya makontrol ang kanyang armas. Nadamay sila Zoro at Sanji sa tinamaan kaya nagalit ang Swordsman. Pero kilig ang naramdaman ni Loverboy at gusto pang maulit. Hinahanap nila ang lokasyon ng Captain pero wala silang idea kung nasaan ito. Pero nakarinig sila ng pagsabog kaya alam na this. Nagtakbuhan na sila para puntahan ang Captain. Pero walang plano ang mga mangangaso na hayaan ang Straw Hat kaya hinabol nila ang mga ito. Huminto si Zoro dahil naramdaman ang mga ito tapos humilera sa kanilang harapan ang mga mangangaso at pinalibutan sila ng mga Marines. Pero dumating ang Giant Yagara at sinakay ni Puli ang mga Straw Hat. Para idala sila sa kinaroroonan ni Luffy tapos pinaubayan na ni Puli ang Giant Yagara kay Sanji. Dahil balak harapin ng mga shipwright ang mga humahabol na Marines. Lumusob ang mga mangangaso pero pumalag si Puli at ginapos ang mga ito at bumagsak. Nagpasiklab na rin sila Lulu at Textile sa paggulpi sa mga mangangaso. Samantala binubuli ni Ispandam si Frankie dahil walang palag ito. Sabi ng hambog na chief na i-revive nila ang ancient weapon pag nakuha nila ang blueprint kay Frankie para makilala raw siya sa buong mundo. Tinanong siya ni Robin kung bakit binigyan siya ng otoridad ni Okiji na makapagsagawa ng Buster Call. Pero hindi ito sumagot at sinuntok ang archaeologist dahil ayaw raw niyang kino-question. Dagdag ni Ispandam na gagamitin niya ang Buster Call para tapusin ang mga kumakalaban sa world government tulad sa nangyari sa Ohara. Tapos binanggit na sinusubukang pasukin ng Straw Hat ang Enies Lobby. Kaya napabangon si Robin at naisip na matigas ang bungo ng mga tropa. Sabi ng hambog na chief na pag nahuli ang mga ito ay ipapatapon sa Impel Down.
Kaya umapila si Robin dahil wala raw yon sa kanilang kasunduan. Sabat naman ni Lucci na ang agreement ay hahayaan makaalis ng ligtas ang Straw Hat sa Water 7. At ang Enies Lobby ay hindi na parte ng kasunduan kaya pwede na nilang dakpin ang mga Straw Hat. Pinaglaban ni Robin ang agreement tapos sumabat din si Frankie kaya nainis si Ispanadam at binuli ang mga ito. Pero walang magawa ang ating mga bida dahil nakaposas ng Sea Prey Simstone. Samantala patuloy pa rin si Lupi sa pakikipagbasag ulo sa mga Marine. Tapos pinag-utos ni Ispandam na ikulong ang mga bihag. Si Robin ay idadala sa Marine Headquarters at si Frankie ay sa Impel Down. Nang kinagat ni Frankie ang ulo ni Ispandam para makabawi-bawi man lang. Nagdududa si Bluno sa report habang dinala na ng Men in Black ang mga bihag. Nais magsagawa ng selebrasyon ni Ispandam pero ayaw sumali ni Lucci. Dahil pinapairal lang niya ang batas at walang dapat ipagdiwang. Tinanong ni Ispandam kung ano ba ang gusto ni Lucci, at sinagot siya na ang pagdanak ng dugo. Tapos nang transform ito sa pagiging pusakal at sinabi na dahil si P9 sila, kaya may license to kill sila. Tapos nagsialisan na ang mga agent, habang si Ispandam ay iniisip na hanggat na siya ang chief ng CP9 ay nasa kanya ang kapangyarihan. Samantala patuloy sa pag-abante ang dalawang Giant Yagara para tulungan ang Straw Hat na makarating sa Tower of Law ng Enies Lobby, habang ang ating bida ay patuloy pa ring hinahabol ng mga Marines. Kaya naghanap ito ng paraan para makatakas at nagpunta sa mataas na gusali. Pero nakasunod pa rin ang mga kalaban kaya nagpatalsik si Lupi sa gusali. Samantala hindi mapigilan ng mga Marines ang Giant Yagara sa pag-abante. Nang mapansin ni Chopper na wala si Sniper King, kaya nag-alala sila sa kalagayan ni Uso, habang ang grupo ng mga shipwright ay hinaharap ng mga mangangaso. Walang magawa ang mga Marines sa lakas ng tatlo. Nagawang makarating ni Lupi sa Justice Hall. Nang lumabas si Bluno gamit ang kanyang air door, kaya napahanga ang ating bida sa abilidad ng kalaban. Pero sabi ni Bluno na dun na matatapos ang paghahabol ng ating bida kay Robin. Kaya sumeryoso si Lupi dahil kailangan niyang iligtas ang archaeologist. Samantala nag-aalala ang Straw Hat para kay Uso. Pero malayo na ang kanilang narating kaya sabi ni Zoro na magtiwala na lang sila kay Longnose. Dahil hindi man nila nahahalata pero lumakas na si Uso. Kasi nagawang mag-survive ni Longnose sa kanilang nakaraang laban. Sa kabilang banda nagtatago si Usopp habang pinapanood ang mga shipwright na nakikipaglaban. Kaya naisip nito na sundan ang Straw Hat pero nakita niya ang Giant na umiiyak. Nabanggit ng Giant na pinahiya raw nila ang mga Giant ng Elbaf. Kaya naalala ni Usopp ang Village of the Warriors na Elbaf, na kung saan nakatira sila Dory at Brogy tapos tinanong ang Giant kung ano ang problema. Kwento ng Giant na sila ay mga pirata at nagpunta ang kanilang mga boss sa isang isla para magsagawa ng duelo. Pero panay-tabla ang laban at umabot na ng mahabang panahon. Kaya iniwan na nila ang kanilang mga boss na ayaw tumigil sa duelo. Nang umabot na ng 50 years na hindi pa bumabalik ang dalawa, kaya nag-decide sila na balikan ang mga ito. Pero sa gitna ng kanilang paglalayag ay nahuli sila ng mga Marines. At sinabi na nahuli na ang kanilang boss. Kaya pumayag sila sa kasunduan na papalayain ang kanilang mga pinuno. Kung gagwardyahan nila ang gate ng 100 years. Pero nakapasok ang mga pirata kaya nasira na ang kanilang pinaghirapan. Dahil hindi nila nagawa ang kasunduan. Sabi ni Usopp na may mali sa kinukwento ng Giant. Dahil nakilala nila sila Brogy at Dory na patuloy pa rin sa kanilang duelo. Para mas lalo pang maniwala ang Giant ay ginaya ni Usopp ang tawa ng dalawa. Pati ang mga armas ng mga ito ay nilarawan ni Usopp. At sinabing nagsisinungaling lang ang mga Marines. Kaya nagawang paniwalain nito ang Giant. Samantala malapit na sa courthouse ang Straw Hat. Nang pinaputukan ng malakas na kanyon ang Yagara na pinag-alala nila. Pabagsak na ang Yagara nang sinabi sa kanila na lumipat sa isang King Bull. At saka ito natumba na humarang sa mga Marines. Kaya labag man sa loob nagpatuloy sila sa pag-abante sa courthouse. Samantala pinapaalis ng ating bida si Bluno para mapuntahan na niya si Robin. Pero hindi pumayag ang kalaban dahil krimen daw ang ginagawa ni Lupi. Dagdag pa nito na hindi daw sila matatalo ni Strawboy. Pero walang pakialam ang ating bida sa sinasabi ni Bluno at nag-umpisa ng mag-stretching. Sa kanito sinabi na magagawa na niyang manalo ngayon. Kaya ginamit nito ang kanyang pinalakas na gamgam rifle. Dinamdam ito ni Bluno kahit na ginamit nito ang kanyang iron body. Kaya nagtaka ito kung paanong lumakas ang ating bida sa maiksing panahon. Ginamit ni Lupi ang gamgam gatling pero gumamit ng teleportation jutsu ang kalaban. Pero nasundan ito ni Strawboy at sinuntok sa face at tumilapon ang agent. Tapos sinabi ni Lupi na ililigtas niya si Robin kahit anong mangyari.